Hello mga Bibong Pinay! Excited akong ibalita sa inyo ang aking good news today. Alam nyo ba that for the next 9 weeks, I'll be teaching you the 9 binding techniques na tinuro ko sa aming mga DIY Premium members. O diba? You'll get it for free sa susunod na 9 weeks, no? At gusto ko kayo kasing patikimin, no? Patikimin no, ng mga pwede nyong matutunan inside our premium membership. So, para naman maniwala kayo sa mga pinagsasabi ko, baka akala nyo kasi binubudol ko lang kayo, papakitaan ko kayo ng simple and basic binding techniques na pwede nyong subukan kahit habang nasa bahay lang kayo. Kita, Inay, maybe iniisip mo baka hindi to para sa'yo kasi wala kang time o wala kang fancy equipments, wala kang mga heavy duty equipments, tapos wala ka ding space like what I have right now. Gusto ko lang sabihin sa inyo that when I started, nagsimula ako sa sahig. Tapos wala din akong kahit anong gamit ni wala akong bond paper. What I have is just a borrowed printer, no, sa office ng asawa ko, no. At itong mga gamit na meron akong ngayon, na-imbak ko na lang yan over the years as I build my business. Of course, nag-grow ang business, nag-scale ang business. So, nagkakaroon ako ng budget para bumili ng mga equipments that will scale my business right now. But I'm telling you, no, you don't have to be intimidated, no? Dahil, like you, nagsimula ako ng wala, as in zero. At gusto kong malaman mo sa unang binding technique na ituturo ko sa inyo, naku, sigurado ko meron to sa bahay nyo. Meron nito ang anak mo. So, hindi mo kailangang bumili. Pwede mong pagpraktisan yung papel ng anak mo, yung glue ng anak mo. That's it. Makakagawa ka ng simple product. So, gusto lang kitang i-inspire, no, na hindi mo kailangang mawala ng loob, no? Kasi sa totoo lang, ikaw mismo, you are your greatest asset. You are your greatest capital. No? Try to look kung ano yung mga strength na meron ka at marirealize mo, aba, meron pala akong mga strength na pwede kong i-monetize, na pwede kong pagkakitaan. At sa mga susunod na linggo, I will keep on inspiring you, equipping you, and teaching you on how to start your kumikitang kabuhayan habang nasa bahay. So, hindi mo na kailangang mamili. No? Kung uunahin mo ba ang pamilya mo, uunahin mo ang pag-side hustle at ang pangarap mo, pwede mo silang pagsabayin, no? Habang ikaw ay nag-aalaga ng pamilya mo, ng anak mo, ng asawa mo, you can really start earning from home. So, for our first binding technique, I'll teach you, no, kung ano yung mga gamit na kailangan mo, saan mo siya mabibili. Ilalagay ko sa description box kung saan yung supplier ko ng mga materials and gamit na kakailanganin mo dito. At sa dulo ng video, ipapakita ko rin yung mga sample products, no, na pwede mong gawin using this binding technique. At I want you to finish the video dahil sa ending, I have a special surprise for you. So if you want to be updated sa mga binding techniques and tutorials na ipapakita ko for the next 9 weeks, don't forget to subscribe and hit the bell button or else baka ma-miss mo. So ngayon, ituturo ko na ang skill set na natutunan ko over the years that will move you to the next level from wishing to finally earning. Ang tanong na lang, ready ka na bang sumubok? If yes, dyan ka lang at simulan na natin ang first binding technique. For our first binding technique, we will be using the padding glue. Isa to sa pinakamura at isa sa pinakamadaling gawin. So, if you are overwhelmed or hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula, parang
na-intimidate kayo sa dami ng ideas na pwede nyong gawin, sa dami ng inspiration na nakikita nyo dito sa community. Ayan, so ito ang masasuggest ko na simulan nyo because this is so easy at hindi ganon kalaki yung kailangan mong puhunan. Like what I've said, if you are using this binding technique, for as low as 500 pesos, makakapagsimula ka na. Bakit? Kasi mura lang ang padding glue. And actually, you can also use iba't ibang klaseng glue like PVA glue or yung normal na Elmer's glue na ginagamit ng mga anak natin. But the padding glue, if you really want to create mga notepads. Okay? So, saan to usually ginagamit? Like what I've said, you can use this sa mga notepads. So, maganda to if you will personalize mga notepads using Canva. And of course, we also have mga raw illustrations that you can play around. So, you can have a creative output out of those raw illustrations. Saan pa mabenta ang padding glue? Okay, so hindi lang siya sa mga notepads. Tracing pad. Ayan, isa yan sa mga pinakamabentang product kapag magpapasokan na. Ayan. So, kahit hindi pa magpapasokan, of course, ang learning naman ng mga kids, it's whole year round. Okay, so if pag gusto magbenta, kunyari ng mga tracing ng names o kaya tracing ng alphabet, both ng bold letters tsaka ng cursive, you can use this binding technique. Ayan. Saan pa? Mga memo pad. Kung meron kayong mga parang acknowledgement receipt, mga ganyan, o kaya mga tracker ng sa mga tindahan na naglilista ng mga utang, ayan, o kaya yung mga GCash transactions and all, ayan, you can also use that for, kunyari, meal planner, ayan, so pwede natin gamitin yung padding glue or budget planner, expense tracker, ayan, so madami pa kayong pwedeng paggamitan, hindi lang basta memo pad and notepads. So, ang masasabi ko lang, kapag ginagamit nyo ang binding technique na to, isipin nyo kung ano yung mga product na relevant sa season. So, for example, we have the Christmas notepad during Christmas. So, kapag ito magpapasukan, okay, so we created a tracing pad for the kids. It's personalized because name nila ang nakalagay doon. So, yun yung ilan sa mga products na pwede nyong gawin. And after the actual workshop, after ko ituro sa inyo yung binding technique na to, ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang mga products that we've made using this binding technique para mas ma-inspire kayo. So, are you ready? Let's go! Bago pala tayo mag-proceed sa ating first binding technique, if you are looking for a mentor and for a coach or a guide, as you start your kumikitang kabuhayan, nako, don't hesitate to avail our DIY premium membership. Kasi inside our premium membership, hindi lang mga crafting tutorials ang matututunan mo. You'll get to learn how to establish your brand, build your brand, how to do marketing, how to run your business, how to automate your process. Everything you need to know to run and scale your business, tinuturo namin inside the community. At hindi lang yan. Limpak ang mga limpak talaga. Mga raw illustrations and ready-made products that you can sell right away once you join. So, hindi mo na kailangang mag-start from scratch because you can really sell these products both in printed and digital format. And you will be part of an exclusive community wherein you will be surrounded with like-minded moms, no? Na nagsisimula din katulad mo. Yung iba nagsimula na, yung iba advanced na, yung iba nagsiscale na. At ang maganda dito talagang nagtutulak ang pataas. So, if you are interested to join, welcome ka mag-join inside our premium community. Ilalagay ko ang link sa baba kung paano mag-join and I'm telling you, hindi mo to pagsisisihan. So, ito na nga ang ating first binding technique. We will be using a pre-cut A5 bond paper which is 100 GSM, or you can also use A6 pre-cut paper din. Ito yung mga usual na size ng mga notepads, no? So, also, we will be using a pampatigas. Yun yung alam na iba, no? Pampatigas. Pero tawag dito ay chipboard or pasteboard. So, meron ding mga pre-cut niyan. May A5, may A4, may A6. So, depende yan sa kung ano yung kailangan nyo.
And also, we need a cutting mat. Okay, so dito kayo magka-cut mamaya para magpantay inyong mga notepad. And of course, you need a cutter just in case you don't have a rim cutter. And also, binder clips. This is okay para i-hold yung mga notepads, yung paper. And then a brush. And of course, our padding glue, which comes in different colors. We have pink, we have blue, we have orange and red. Yan. So, we also have white and lavender. So, pwede rin naman gumamit ng PVA glue or yung Elmer's glue o kung ano pang glue ang meron kayo dyan sa inyo. But, for me, this is the best choice, no? So, isa sa mga pinaka-cheap na, na material that you can buy pagdating sa binding. Okay? So, now, we will be printing yung ating design. So, again, this design is free. Kasama to sa in-avail nyo. You can use this for personal use or for selling. Okay? So, paano nga ba mag-change ng settings, no? Diyan sa printer settings nyo, meron dyan na you can customize yung size ng paper. So, if you are printing on a pre-cut paper, so make sure na yung size ng inyong media is matched dun sa inyong paper. So, kung hindi nyo makita sa list, yung size ng paper na meron kayo, you can create, no? So, meron dyan centimeter or inches, okay? So, sa akin, nakasave na siya. It's A5. Yan yung size na gagawin natin ngayon, okay? So, you can't do borderless printing kapag hindi A4, okay? And also, dapat G-series like the G3020 ang printer nyo to achieve yung borderless. Kailangan A4 and kailangan JPEG din yung file format ng ipiprint nyo. Pero kapag ibang printers, yan, wala siyang even the Canon G3020, wala ding borderless kapag hindi A4. Okay? So, yan, usually, I print 50 copies. Ayan, so 50 sheets ng paper. Ayan, and also, the print quality is just normal. Hindi naman siya best. Yan ang kagandahan sa Canon. Maganda pa rin yung kulay niya and talagang true color. Kung ano yung nasa monitor mo, yun din yung lalabas sa printouts mo. Okay, so make sure that all your settings is correct because kapag merong mali dyan, like halimbawa, yung ginagamit mo is paper, tapos yung nasa setting mo is photo paper. So, hindi mo ma-achieve yung kulay na gusto mo. So, make sure na tama yung lahat ng settings na nandyan sa iyong print settings. And then, you can finally hit print. Okay, so for this one, I'm using Canon Maxify G-Series. Okay, so, though this is mamahaling printer, yes, pero hindi siya borderless. Pero what I love about this printer is talagang yung IPM niya o yung pages per minute niya. I mean the PPM, the pages per minute is talagang ang bilis niyang mag-print. Okay, and also kaya niya ang auto duplex. Okay, so yung baliktaran na printing. Okay, so yan ay naka-fast forward, hindi yan talaga ganun kabilis mag-print ha. Ayan, so natapos na. Makikita nyo, we have allowances sa gilid. Okay, tuwing magle-layout tayo, don't forget to put margins, no? Sa lahat ng ili-layout at ipiprint nyo, make sure you have margins. Okay? Para kapag nag-cut kayo sa kahit anong side, hindi mapuputol yung design niyo at mukhang hindi pantay yung layout nyo. Okay? So, again, we are using a chipboard or a pasteboard. Sa millimeter, it doesn't matter naman. So, but I prefer yung mas makapal ng kaunti. Ayan, para talagang matigas yung likod ng ating notepad. So, after ko siyang taktak ko both sides. I'll make sure na pantay sa aking pasteboard or chipboard. Pero makikita nyo, merong excess dyan and it's okay because ikakat natin yan mamaya. Makikita nyo, magiging borderless na yung ating notepad because ikakat natin yan mamaya. So, here, mas okay kung malaking binder clip. Ako kasi maliit lang yung gamit ko dahil usually maliit lang talaga yung mga ginagawa kong mga notepads. Ayan. So, kapag naman maramihan na yung notepads na ginagawa nyo, you can actually use a wood press. I also have that, okay? And,
Kung mas malaki pa, you can use I forgot what it's called, pero ano siya, yung black and orange na tool. You can use that para i-clamp sa desk ninyo. Ayan. So, we will be using an orange padding glue para bagay sa ating theme. Ayan, for our autumn theme. And then, para lang kayong nagpe-painting. Ayan. So, ihahagod nyo lang ang glue doon sa inyong kinlip. And, make sure na hindi siya ganun ka sobrang kapal agad. Okay? So, kung gusto nyo mag-second coating, pwede naman. Kasi yung first coating, hindi ganun ka kapal. Then, pag tuyo na, pwede mo ulit i-second coating. But for me, ako naman, isang coat lang ako eh. Hindi na ako nagdo-double. And kapit na kapit naman. Okay? And sometimes, I also put a scratch paper sa front and back para pwede kong pilasin yung front and back page. Okay? So, papatuyuin lang natin to. Okay? So, I think mga 5 to 10 minutes. Ayan, depende. Hindi mo naman siya kailangang i-blower and all. Ayan, so, huling hagod para pantay ang ating glue. Ayan na siya. So, yan ang itsura niya. So, papatuyuin natin yan. So, again, may makikita kang mga lagpas na glue dyan. Kaya mas okay kung meron kang scratch paper sa ibabaw para pwede mong pilasin kapag tuyo na yung iyong notepad. Ayan. So, yan siya. Hintayin lang natin siyang matuyo. Mga 5 to 10 minutes. Okay. Also, make sure na yung glue mo ay talagang takip na takip. Ayan, kasi mabilis yang matuyo. Sayang naman kapag natuyo. Okay, so napatuyo na natin pagkalipas ang 5 minuto. Ito na ang ating notepad. So, tatanggalin lang natin ang ating binder clip. And we'll see. Ayan, pantay ba? Hindi siya pantay. Papantayin natin mamaya. We will use again a metal ruler. So, this is a Cricut ruler. Medyo may kamahalan to. I won't advise na ito ang bilhin nyo. But if you have a budget at kayo naman ay kaya nyo naman, hindi limited ang budget, go for it. Kasi may mga metal ruler na hindi naman branded and it also works fine. It's just that I love this brand. Ayan. So, this is a cutter. Katulad din ng process natin sa stapled notebook. Dahan-dahan ang hagod. Consistent ang hagod natin. Ayan. So, pinas forward lang natin para makita nyo na madaming cut talaga. So, hindi lang siya isa o dalawang hiwa. So, don't expect na ayos na talaga siya. Okay? So, yan yung hiwa natin using the metal ruler and cutter. This time, I'll show you how to use the rim cutter. So, sobrang helpful ng rim cutter kasi kung nag-consume ng ilang minuto yung pag-trim nyo ng inyong notepad using a metal ruler and a cutter, pagdating sa rim cutter, ayan, ako, wala pang 2 segundo. Ayan, di ba? So, iikutin mo lang tong lever, hihigpitan niya yung pages mo. And then, makikita nyo itong lever. Ayan, di ba? So, pantay-pantay na yan yung blade. Meron din tayong ruler sa gilid. So, you can measure kung depende sa size ng inyong paper. Okay? So, hahatakin na natin ngayon ang ating lever. And, pak! Ayan. So, rim cutter. Ibig sabihin, kaya niya mag-cut ng rim, ha? Ayan. So, this is just 50 sheets of paper. Kaya niya mag-cut ng 500 sheets. And ayan siya. Ang ganda na pagkakakat niya. Solid na solid. Malinis na malinis. Mas malinis pa sa kuko ko. Ayan. So, ayan pa sa gilid. Maglalagay pa tayo ng panibagong cut ulit. Yan. Kaya, kung makikita niyo yung mga notepads ko, ay, borderless ba yun? Kasi walang border. No. Hindi siya borderless. Okay? Tinitrim ko lang talaga yung lahat ng size. Okay? So, ganun lang siya ka-easy. Ibababa mo lang ulit yung lever. Ayan. So, meron tayong lock doon. Parang may binubuting-ting ako doon sa gilid. So, it's a lock. Ayan. Yan yung chipboard na E1. Ayan. Kaya nyo din mag-cut ng chipboard and pasteboard. Ayan.
So, i-adjust ko ulit yung ikutan. And there you go. There's our notepad. Diba? Parang yan yung mga nakikita nating notepad sa mall. Diba? Super linis ng gawa. Super neat. Yan. And you can also put your branding sa likod ng inyong baseboard or chipboard. Yan. Pwede nyo rin i-add ang inyong logo. Of course, hindi ko na to nilagyan because these illustrations are meant to be shared sa inyo na nag-avail ng ating workshop. So, you can sell this and you can use it for personal use. Ayan. So, sobrang madami na tayong nagawang notepads in different sizes and this one is A6. Ayan. We have A5. We have B6. Ayan. So B6, B5, we have so many samples na ng ating notepad. And lahat ng nakikita nyong designs right now, lahat yan ay kasama sa inyong welcome packet. Ayan. We have raw illustrations and we have ready-made templates, no, that you can use. So, you can sell it or you can use it personally. Ayan. So, you see, ang cute, diba? So, lahat yan ay gawang padding glue lang. So, kayang-kaya mo talaga magsimula even with just a glue, diba? Ruler, cutter, and glue at papel, okay. Okay na okay ka na. O, diba? Sobrang easy lang gawin, no? Hindi mo kailangan ng heavy-duty equipment. Meron ka lang glue at cutter at papel sa bahay. Pwede ka nang magsimula. Alam niyo ba, kwento ko lang no, before we end, nung naalala ko nung unang beses ko itong tinuro sa aming community, meron isang nanay na sinubukan niya agad. So, ginawa niya, nagpunta siya ng Canva at gumawa siya ng tracing pad na gagamitin ng anak niya. Hindi naman niyang intensyon magbenta, no? Gusto lang niyang gawa ng tracing pad yung anak niya dahil, of course, yung anak niya ay nag-aaral magsulat. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng template sa Canva and then pinost siya sa Facebook at nagulat siya. May mga nagpapagawa sa kanya. Of course, meron siya mga kaibigan at merong mga stranger na nakakita ng customizable tracing pad na ginawa ng anak, na ginawa niya para sa anak niya. At alam niyo ba, from then on, mula nung araw na yun na sinubukan niya, ngayon, she's a established brand na. Nagsisimula na siyang, hindi lang siya basta nakapagsimula ng kanyang kumikitang kabuhayan. Unti-unti, nagpo-progress at nagsiscale ang kanyang business. Yan din ang gusto kong ma-experience mo, inay. Kaya if I were you, susubok ako. Maghahanap ako ng paraan, no, on how I can really start this business. Sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. At ang good news ko na iniintay nyo, no? So, bibigyan ko kayo ng free template wherein i-print nyo to at gamitan nyo ng padding glue. Ilalagay ko sa description box, no? Surprise kung ano yan. Basta i-print mo yan at pag-practicean mo, gumamit ka ng padding glue and try to post sa Facebook or ipagamit mo sa anak mo. And then, let's see kung anong mangyayari. So, this is free for you. Walang bayad yan, no? And it comes with lifetime selling rights. Yes, pwede mo pagkakitaan. Both in printed and digital format. So, you see, hindi lang kita basta tinuruan. Binigyan na kita ng ready-made template na pwede mo na agad ibenta at pagpraktisan.
At sana na-realize mo na, wow, kaya ko pala. Kasi yun yung gusto kong maramdaman mo sa tutorial na to. Na hindi mo kailangang magpanik kung wala kang malaking kapital o wala kang gamit. Kasi you can really maximize and leverage the current resource that you have right now. So I hope na-inspire ka, na-activate ka, at na-realize mo na kayang-kaya mo pala ito. So aabangan kita inside our premium community. Excited ako makita ang output mo. Just in case pinag-practicean mo na to, nagawa mo na and all, please tag the Bibong Pinay Company or Bibong Pinay sa output mo, or mag-join ka sa aming free community DIY Inay sa Facebook. At aabangan ko ang pinag-practicean mo. Baka yung itsura niyan hindi mo kang pinag-practicean, ha? So, I'll see you around, Inay! Bye!